Ikinakasana ng Bureau of Customs ang kaso laban sa deconsolidators ng mga natenggang balikbayan boxes sa Manila International Container Port. Narito ang report. Pasalubong na sana, naging bula pa. Ganito ang sinapit ng libu-libong abandonadong balikbayan boxes na natenga sa Manila International Container Port. Ayon sa Bureau of Customs, halos 100 container vans na may lamang balikbayan boxes ang iabandona na ng halos 1 hanggang 3 taon. Hindi kasi umano nagbayad ng tamang buwis ang mga deconsolidators na dapat magpapadala nito. Kaya naman ngayon, ang gobyerno na ang gagawa ng paraan para makarating ito sa mga OFW. Sa halip na naging masaya ating mga kababaeng OFWs, naging malungkot. Meron na tayong mga ginagawa at ginawa na rin mga immediate measures. Number 1, dapat magkaroon na mismo na mas mahigpit na accreditation ang mismong BOC. Naglaan ang Department of Finance ng 30 million pesos na pondo pambayad sa pagpapadala ng mga boxes sa mga OFW. Target ng Customs matapos ito sa loob lang ng 60 araw o 2 buwan. Yung mga boxes, maganda pa yung mga nakasulat doon ng mga pangalan, address at contact number. So pinaisa-isa natin yan upang matawagan sila. Pangalawa, meron naman din kaming website. Gumawa kami ng Bayani Box website. Meron namang mga nag-i-inquire na doon ng mga kababayan natin. And then gumawa rin kami ng chat groups. Kasama na rin ako doon. Nakisali na ako dyan upang may mga direct communications na kami. Para naman sa mga OFW na matagal na naghintay at naperwisyo, ayon sa Department of Migrant Workers, may ibinigay din silang tulong. May tulong na ibinigay ang DMW sa mga distressed OFWs, yung hindi nakatanggap na kanilang balikbayan box. 30,000 yung mula sa Action Fund, mula po sa tulong ng ating mahal na Pangulo para ibigay po sa mga OFWs na nag-aantay na matanggap po nila yung kanilang balikbayan box. Pero hindi basta-basta makakalusot ang deconsolidators na nagpabaya, kaya hindi na ipadala ang mga balikbayan boxes. Ayon sa Customs, plano nilang kasuhan ang mga ito na hindi lang basta danyos, kundi may parusang pagkakakulong. Civil liability yung mga nagkamali. No? So aside from the criminal liability, may civil case kaming ipafile. Hopefully makakuha tayo doon ng makukuha ang pondo upang mabigyan naman ng kabayaran yung mga OFWs na namuhunan o nag-ipon at naghihintay yung kanilang mga kamag-anak, mapagbayad natin at mabigyan naman ng compensation yung ating mga kababayan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.